Habang umuunlad ang teknolohiya ng sangkatauhan, nakalikha sila ng mga virtual games na tila ba'y totoong mundo ang iyong ginagalawan. Sa mga larong ito, tunay mong mararamdaman ang sakit at pinsala at ang masaklap. Maaari ka ding mamatay dito. Ngunit sa kabila ng panganib, may kakaibang gantimpala. Kung ikaw ay pinalad na makakuha ng isang napakahalagang bagay, maaari kang yumaman sa isang iglap. Subalit hindi ito para sa lahat. Tanging ang mga mayayaman lamang ang may kakayahang makapasok at makapaglaro sa mundong ito. Ngunit sa kagustuhan ni Kim Chul-soo na makalaro, kahit isa lamang siyang ordinaryong manggagawang bugbog sa trabaho, pinilit pa rin niyang makahanap ng paraan. Sa isang lumang net cafe, siya naglalaro ng virtual game, hindi para sa libangan kundi para mabuhay. Isa lamang siyang item farmer, nangongolekta ng gamit at ibinibenta ito para kumita. Pero kahit anong kayod, tila mailap pa rin ang tagumpay. Hanggang sa isang araw nagkaroon siya ng pambihirang pagkakataon. Napasama siya sa isang hidden class sa laro. Inakala niyang ito na ang kanyang one big shot sa buhay, ang klaseng magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ngunit kabaligtaran pala, nauwi ito sa kapahamakan. Itinuring lang siyang basura ng kanyang mga kasama at nauwi siya sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Mula sa delikado niyang kalagayan, isa-isang nalagas ang kanyang malalakas na kasama. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nagbigay liwanag sa kanyang kakayahan. Nakatawag siya ng isang summon. Pero nang makita niya kung anong klaseng nilalang ang nakuha niya, isang goblin summoner. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang kwento, tara? At sabay nating tuklasin at ang pamagat ng kwento ay level 999 Goblin. Bago pa man mangyari ang lahat, sinubukan ng babaeng elf na pigilan ang binabalak ni Kim. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo siyang magtagumpay. Tinamaan ni Kim si Gibo ng letigong may sumpa. Dahil sa paggamit nito, naaktibo ang sumpa at sumiklab ang matinding pulang enerhiya sa ere. Nang makita ito ng babaeng elf, nabahala siya dahil huli na ang kanyang pagdating, sinisi niya si Kim sa kanyang ginawa. Habang napatingala si Kim at naglalaway sa nangyayari, inutusan siya ng babaeng elf na huwag nang mag-aksaya ng oras at ipawalang bisa na ang pagtawag sa kanyang minion. Ngunit sa sandaling yun, umepekto ang sumpa kay Kim, nawalan siya ng malay, at napansin ito ng babaeng elf, nakita niyang bumubula na ang laway ni Kim sa kanyang bibig. Kasabay noon, umepekto rin ang sumpa kay Gibo, naglabas ito ng madilim at pulang enerhiya mula sa kanyang katawan, at bakas sa kanyang mukha na nawala na ito sa katinoan. Nang masaksihan ng babaeng elf ang lahat ng nangyayari, hindi siya makapaniwala, bilang kapalit ng ginawa ni Kim, hindi na niya makontrol ang kanyang minion. Napansin din niyang tila nababaliw na ito habang patuloy na tumataas ng napakalaki ang kanyang mga estatistika. Sa kabila ng lahat, nagpasalamat pa rin siya, dahil kahit papaano ay kaya pa rin niyang harapin ang halimaw na yon. Naputo lang iniisip ng babaeng elf nang biglang gumalaw si Gibo, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat sapagkat hindi niya inaasahan ang bilis nito, at napagtanto niyang hindi ordinaryo o mahina ang minion na haharapin niya. Sa kabila ng mabilis na galaw ni Gibo, nagawa pa rin ng babaeng elf na umatras at mabilis na umiwas. Ngunit batid niya sa kanyang isipan na hindi pa yun ang tunay na lakas ni Gibo, ang totoong panganib ay ang kanyang pagkabaliw. Lalong nabahala ang elf nang mapansin niyang tila hindi na niya nakikilala ang sarili niyang master. Upang hindi mapahamak si Kim sa kamay ni Gibo, agad niyang tinawag ang kanyang alagang hayop at kinain ito upang makaiwas sa pag-atake. Pagkatapos, malakas niyang idinura ang katawan ni Kim ng kanyang alaga patungo sa ere. Doon, naghihintay ang kanyang summon, ang bluebird, sa matatalas nitong kuko, agad nitong binakma ang katawan ni Kim at mabilis na inilayo ito, tinangay sa kalangitan. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, sinundan sila ni Gibo, tumalon ito ng napakataas, halos abutin ang ulap. Nang makita ito ng babaeng elf, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala, baka maabutan ni Gibo si Kim, kaya agad niyang inutusan ng isa pa niyang alaga, si Michelle, na atakihin si Gibo ng marahan upang maibalik ang kanyang katinoan. Sumunod naman agad si Michelle, ang kanyang malaking pusa, at kumilos ito ng napakabilis upang harangin ang pag-atake ni Gibo. Ngunit sa lakas ng halimaw at sa kapangyarihan ng sumpang letigo, nagawa nitong tapusin si Michelle sa isang suntok lamang. Nanlaki ang mga mata ng babaeng elf, hindi siya makapaniwala na natalo agad ang kanyang alagang si Michelle. Pagkalapag ni Gibo sa lupa, agad nitong iniukol ang pansin sa kanya,
at mabilis na sumugod upang umatake. Alerto ang babaeng elf, agad niyang ginamit ang kanyang summon na si Gigas. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang isang higanteng bato na humarang sa pag-atake ni Gibo, tinawag niya itong Earth Elemental. Sandaling napahinto si Gibo, ngunit agad din niyang ginamit ang kanyang kamao, at buong lakas na sinuntok ang malaking bato. Dahil sa tindi ng pag-atake, dahan-daang nabiyak ang malaking bato hanggang sa tuluyang mawasak ito at maging pira-piraso. Mula sa likod ng mga guho, agad ginamit ng babaeng elf ang kanyang summon na si Bluebird upang tumakas. Habang nagaganap yon, hindi niya maiwasang mapaisip, hindi siya nagkamali tungkol sa pop-up damage. Na bahala naman siyang iniisip na kung hindi niya ma-unsummon si Gibo, maaaring maraming tao ang masasaktan. Sumakay ang babaeng elf sa kanyang alagang ibon habang dala nila si Kim. Agad niyang inutusan ang kanyang alagang ibon, na nagngangalang Romeo, na lumipad palayo at lisanin ang lugar na iyon. Mabilis naman itong tumugon, lumipad si Romeo sa ere ng napakabilis, habang galit na napatingin si Gibo sa kanilang pagtakas. Sa tindi ng galit, itinataas ni Gibo ang kanyang dalawang kamao at buong lakas na inihampas ang mga ito sa lupa, sa isang iglap, nadurog ang lupa at nagliparan ang mga maliliit na bato sa ere. Kumislap ang mga mata ni Gibo, tanda na siya ay nakontrolado ng sumpa. Mula sa maliliit na piraso ng bato, isa-isa niya itong pinulot. Pagkatapos, bigla niya itong ibinato ng napakalakas sa ere upang asintahin ang tumatakas na ibon. Mula sa himpapawid, napilitang umiwas si Romeo sa mga batong paparating sa kanya. Sa pagkabigla at kaba sa sitwasyon, agad na inutusan ng babaeng elf ang kanyang alagang ibon na lumipad ng mas mabilis. Agad naman itong sinunod ni Romeo at ginamit ang kanyang kakayahan upang lumipad ng matulin sa ere, makaiwas lamang sa sunod-sunod na pag-atake ni Gibo. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang pag-atake ni Gibo, sa pagkakataong yon, ginamit niya ang kanyang pamalo upang wasakin ang lupa, dahilan upang magliparan ang mga bato sa paligid. Sa sandaling yon, ginamit niya ang pamalo na parang baseball bat, at buong lakas na pinaghahampas ang mga bato, pinapapunta sa lumilipad na ibon na si Romeo. Dahil sa pambihirang bilis ng mga batong yon, hindi na nakaiwas si Romeo at tinamaan siya sa katawan. Dahil dito, nabitawan ang babaeng elf at si Kim sa pagkakahawak nila sa ibon. Sa kabila ng lahat, walang malay pa rin si Kim habang sila ay nahuhulog pababa, na labis na ikinabahala ng babaeng elf. Binanggit pa ng babaeng elf, na sinabi na niya noon na hindi magiging nakakainip ang muli nilang pagkikita, lalo na sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos sabihin yun, iniunat ng babaeng elf ang kanyang kamay upang abutin ang kamay ni Kim. Nang tuluyan niya itong maabot, buong lakas niyang hinila si Kim at mahigpit na niyakap ang katawan nito upang protektahan siya mula sa matinding impact ng kanilang pagbagsak. Pagdampi nila sa lupa, nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagpataas ng alikabok sa paligid. Samantala, sa hindi kalayuan, umuusok ang katawan ni Gibo dahil sa matinding puwersa ng sinumpang latigo. Matapos niyang tapusin ng babaeng elf, agad siyang nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakbay, nasalubong niya ang pinuno ng Guild of Blaze na si Asfedad, na nagulat sa biglaang pagdating ni Gibo. Kitang-kita niya na nag-aapoy ang katawan nito ngunit tila walang bakas ng pinsala. Agad namang kumilos si Asfedad at ginamit ang kanyang kasanayan bilang Flame Knight. Muling nagninges ang kanyang espada, na tinatawag na Internal Flame, at binalot ito ng matinding apoy. Sa hindi kalayuan, napansin ng Vice Captain ng Blaze na si Jaimini ang kanyang Guildmaster na nakikipaglaban sa isang tila kakaibang nilalang, na bahala siya dahil kahit matapos ang paggamit ni Asfedad ng Meteor Blast, ay nanatili pa ring nakatayo si Gibo, waring hindi man lang tinabla ng atake. Dahil sa pagkabahala, binalaan ni Jaimini ang kanyang Guildmaster na hindi ito karaniwang kalaban at iminungkahi na gamitin na nito ang kanyang natatanging kasanayan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Asfedad at natawa lamang ito. Ayon sa kanya, ang pagtanggap ng tulong mula sa iba ay katumbas ng pagkatalo, pinatahimik niya si Jaimini at sinabing manood na lamang ito, tulad ng nakagawian. Nang marinig yun, napailing si Jaimini, naisip niya ang mga sinabi ng kanyang Guildmaster at napagtanto niya ang katotohanan, ang dahilan kung bakit ang isang henyo tulad niya, na may IQ na 160, ay tila wala pang nagagawang makabuluhan sa buong panahon ng kanilang pagsasama ay dahil palagi lamang siyang inuutusang manatili sa likuran. Samantala, buong lakas na inihataw ni Asfedad ang kanyang espadang balot ng apoy patungo kay Gibo. Ngunit sinalubong siya ni Gibo gamit ang kanyang pamalo, at sa kanilang pagsalpukan ay nagkaroon ng matinding pagsabog na yumanig sa buong paligid.
Sa sandaling yun, napalipad si Asfedadsad ng malayo, naubos ang kanyang life points habang bumubulusok siya ng napakabilis, bumagsak sa lupa ng matindi at nagangat ng makapal na alikabok sa paligid. Nagulat ang mga ibang adventurer sa kanilang nasasaksihan. Nagulat din si Horace, tinanong niya si Charlotte kung nakita ba nito ang nangyari, tumango at sumagot ng oo si Charlotte, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha niya. Si Jaimini naman ay nabigla nang makita ang maximum damage na idinulot ng atake ni Gibbo. Nabahala siya, ang tinamaan ay nakatanggap ng pinsalang lumampas sa kanyang maximum HP, ang manlalarong yun ay nagre-retreat dahil hindi na niya matiis ang sakit. Nang may proseso ni Jaimini ang lahat sa kanyang isip, napasigaw siya sa matinding pagkabahala, hinahanap ang kanyang guildmaster. Ngunit sa oras ding yun, may humawak sa kanyang ulo at sinabing huwag niyang ipakita na nawawala na siya ng pag-asa. Mula sa likuran niya ay lumitaw si Asfedadsad, pinahinto nito ang pag-iyak ni Jaimini at biniig na tumigil na siya. Nagulat si Jaimini nang makita ang kanyang guildmaster na biglang lumitaw at nagtataka kung paano pa siya nabuhay. Hindi agad sumagot si Asfedadsad, sa halip kinausap niya si Jaimini tungkol sa estratehiyang binanggit kanina. Habang itinutok ni Asfedadsad ang kanyang espada kay Gibbo, tinanong niya kung may ideya si Jaimini kung paano talunin ang isang halimaw na nagdudulot ng maksimum na pinsala sa bawat atake. Napahawak si Jaimini sa kanyang salamin at sandaling napaisip, karaniwan, ang plano ay tumakbo. Dagdag pa niya, ang panalo ay parang imposible, may 100% na tila hindi nila makakamit, pero pwede raw silang makakuha ng pagkakataon na makapagtamo ng isang sapat na pinsala sa halimaw. Bagaman sinabi ni Asfedadsad na imposible man ang manalo, sumilay pa rin sa kanyang mga mata ang determinasyon. Kinuha niya ang pagkakataon, pwede raw nilang tamaan kahit isa lang sa mga halimaw. Pagkatapos sabihin yon, hinarap niya si Gibbo, lumiliyab ang kanyang espada, nababalutan ng apoy, at ipinahayag niyang sa isang galaw lamang ay papatayin niya ang halimaw. Hindi na nagsayang ng oras si Asfedadsad, agad siyang sumugod ng napakabilis, ngunit habang nasa kalagitnaan ng pag-atake, sumigaw si Jaimini, nakikiusap na maghintay muna siya sa kanyang hudyat, pinayuhan niya itong huwag pang umataking basta-basta, ano man ang mangyari. Habang tumatakbo si Jaimini, may inilalagay siya sa lupa, iniisip na tila hindi na nakakaapekto ang mga pag-atake ng kanyang guildmaster. Sa kabilang banda, napansin niyang ang bawat tama ng halimaw ay naglalabas ng pinakamataas na antas ng pinsala. Patuloy na minamasdan ni Jaimini ang labanan ng kanyang guildmaster habang patuloy siyang naghuhulog ng mga bagay sa lupa. Napaisip siya kung gaano kalakas at kasira ang halimaw na yon, na hindi man lang nila masukat ang tunay nitong antas. Ang kasanayan ng kanyang guildmaster ay walang hangganang apoy, ang pinakamalakas nitong kakayahan na maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataon. Ayon dito, hindi ito pinapansin ng depensa ng kalaban at direktang nagdudulot ng pinsala. Habang tumatawa si Gibbo, napagtanto ni Jaimini na iisa lamang ang pagkakataon nilang makapagtama sa halimaw. Bigla namang ibinaba ni Gibbo ang kanyang kamay, at umatake ng napakabilis, habang si Jaimini ay patuloy na nag-iisip na isa itong kahangalan na makipaglaban sa ganitong kalakas na nilalang. Gayunman, alam niyang hindi titigil ang kanyang guildmaster dahil sa kanyang matinding pride, hindi siya aatras hanggat hindi niya nababawi ang kinuha sa kanya. Naisip ni Jaimini na kung hindi na umeepekto ang kanilang mga atake, baka mas mabuting sumuko na lamang sila, kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang propesor. Agad na nag-react ang mga bagay na inilagay niya sa lupa, biglang lumitaw ang mga antena mula sa bawat isa, at unti-unti itong pumalibot sa paligid. Pagkatapos, inilabas ni Jaimini ang kanyang domain expansion, ang Professor Lab, lumitaw ang isang bilog na berdeng enerhiya sa kanyang kamay, at mabilis itong pumailan lang sa paligid. Iniisip ni Jaimini na lahat ng nasa loob ng kanyang lab ay susunod sa kanyang utos. Matapos makumpleto ang kanyang ginagawa, biglang binalutan si Gibbo ng berdeng enerhiya at tuluyang tumigil sa paggalaw. Ang kakayahang yun ay nagagawa niyang pahintuin ang anumang gumagalaw na target sa loob ng saklaw ng aparato sa loob ng 8 segundo. Gayunman, ang tagal ng pagkakastop ay kabaligtaran ng antas ng lakas ng target. Agad na nagbigay ng hudyat si Jaimini sa kanyang guildmaster na maaari na itong umatake. Habang hindi pa makagalaw si Gibbo dahil sa epekto ng kakayahan ni Jaimini, inihanda naman ni Asfedadsad ang kanyang sarili. Muling lumabas ang pulang enerhiya mula sa kanyang katawan, binanggit pa niya na inaasahan na niyang mamatay sa laban na iyon at inamin niyang masyadong malakas ang kanilang kalaban. Ngunit sa kabila ng takot, pinairal ni Asfedadsad ang kanyang matinding determinasyon, inisip niyang mas malakas pa rin siya, ginamit niya ang kanyang kakayahan, ang skin of the teeth,
na nagbibigay ng kakayahang makaligtas sa isang nakamamatay na atake kahit isang HP na lang ang natitira. Kapalit nito, tumataas ng labis ang kapangyarihan ng kanyang susunod na atake. At sa sandaling yun, nagawang tamaan ni Asfedadsad si Gibo gamit ang espada niyang binalutan ng naglalagablab na apoy, agad na nabawasan ng kalahati ang life points ng halimaw. Napangiwi si Gibo ng tamaan ng matinding pag-atake, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin yun sapat upang tuluyan siyang pabagsakin. Mula sa di kalayuan, nagulat si Jaimini nang mapansin niyang gumalaw si Gibo, kahit hindi pa umaabot sa 2 segundo ang lumipas, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala. Agad namang kumilos si Gibo at gamit ang kanyang pamalo, sinubukan niyang atakihin si Asfedadsad, ngunit bigla na lang nawala ang Guildmaster sa kanyang kinatatayuan. Ginamit pala ni Jaimini ang isa pa niyang kakayahan bilang professor, ang Realign, na kayang ilipat ang mga manlalaro sa loob ng sakop ng device. Ang cooldown ng kasanayang ito ay umaabot ng 1 minuto. Galit na pinaalalahanan ni Jaimini ang kanyang Guildmaster na masyadong malaki ang agwat ng kanilang mga antas. Maaari siyang mamatay kung ipagpapatuloy niya pa ang pakikipaglaban sa ganoong kalakas na halimaw. Habang malakas na sinasabi ni Jaimini kung anong uri ng hangal ang maglalagay ng sariling buhay sa alanganin para lamang sa isang laro, hindi niya naiwasang marinig ng ibang mga manlalaro ang kanyang mga salita. Agad namang sumang-ayon ang isa sa mga adventurer sa kanyang sinabi, tinanong pa niya ang kanyang kasamahan kung nakita ba nito ang nangyayari, na kahit tinamaan ng 300,000 damage, ay tila ayos pa rin ang kalaban, napamura siya sa pagkabahala at sinabi na mas mabuting hindi na lang siya nakisali. Mas akma pa raw ang makipaglaban sa mga goblin kaysa sa halimaw na iyon na tila walang katapat na lakas. Dahil dito, biglang nag-log out ang ilang adventurer, iniisip nilang baka may mangyari kapag bumalik sila sa susunod, kaya nagpasya na rin ng iba na umalis sa laro. Sa gitna ng kaguluhan, naroon sina Horace at Charlotte. Napangiti si Horace at tinanong kung dapat na rin ba silang umalis, dahil alam niyang hindi nila kayang tapusin ang laban-laban sa halimaw na iyon. Agad namang sumang-ayon si Charlotte. Sa wakas, may tama rin siyang sinabi. Nag-log out si Charlotte na alam niyang hinding-hindi siya papayag na lumaban pa sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa sandaling paalis na siya sa laro, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Biglang ngumiti si Horace at nagpaalam sa kanya, hindi makapaniwala si Charlotte, niloko siya ng sariling Guildmaster. Kasunod nito, nag-abiso ang sistema ng laro na upang maiwasan ang sobrang paggamit ng server, ang mga nag-log out ay hindi na makakabalik sa loob ng 10 minuto. Nang marinig iyon, labis na nabahala si Charlotte. Paulit-ulit niyang tinatawag si Horace, ngunit tuluyan nang nag-log out ang vice captain ng kanilang grupo. Samantala, sa kabilang dako, biglang napangiti si Asfedadsad habang matatag na tumayo. Tinanong niya si Jaimini kung ano ang sinasabi nito, dahil nakita niyang bumaba ng higit sa kalahati ang HP ng halimaw matapos ang kanyang pag-atake. Sa tingin niya, kung dito pa ba siya susuko. Sa narinig na yun, napasigaw si Jaimini sa inis, gusto pa bang niyang ipagpatuloy ang laban, ipinaliwanag niyang magagamit lamang niya ng 1 beses ang kakayahan niyang time halt, at ang realign naman ay may cooldown na 1 minuto. Napansin ni Jaimini na hindi pa kumpleto ang pattern ng pag-atake ng halimaw, matapos niyang sabihin ito, nagulat siya, ganun din si Asfedadsad, nang biglang may lumipad na bato patungo sa kanilang harapan. Nagulat silang lahat nang makita nilang si Gibo ang nagtapo ng bato sa kanila. Pero sa kabutihang palad, dumating si Horace. Ginamit niya ang kanyang 2 baril, at agad pinatamaan ang mga batong paparating kay Asfedadsad, na halos hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Napatingin si Asfedadsad sa gilid, iniisip kung paano siya hindi man lang nakareact sa bilis ng lahat. Bigla namang napatawa si Horace at sinabi niyang sinwerte lang siya, sinubukan lang daw niyang magpaputok ng random dahil mukhang delikado ang sitwasyon, hindi naman makapaniwala si Asfedadsad. Iniisip niyang sinadya talaga ni Horace na tamaan ang mga bato. Ipinahayag naman ni Horace na siya ang makikipaglaban at siya rin ang kukuha ng lahat ng gantimpala. Tumango lang si Asfedadsad, na isa sa mga mas maliit nilang kasamahan, ngunit alam niyang hindi na ito ang oras para magyabang. Sinabi pa ni Asfedadsad na ang mahalaga ay huwag silang pigilan sa labanan, at agad naman itong sinang-ayunan ni Horace. Pagkatapos, nagbigay ng hudyat si Horace kung maaari na ba silang magsimula. At sa sandaling yun, mabilis na sumugod ang dalawa patungo kay Gibo. Nang makalapit na sila sa target, agad tumalon si Horace sa ere at ginamit ang kanyang 2 baril upang paputukan si Gibo, ngunit sa kabila ng lahat ng yun, hindi man lang ito nagasgasan. Napansin ni Horace na tila hindi makatarungan ang laban, dahil ang mga bala niya ay parang walang epekto kay Gibo.
Dahil dito, biglang sumiklab sa galit si Gibo at itinutuon ang kanyang atensyon kay Horace. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy sa pag-atake, dumating si Asfedad-sad, handang tapusin siya gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Sa sandaling ibinagsak ni Asfedad-sad ang kanyang pag-atake, nataman si Gibo sa kanyang likuran at nabawasan na naman ang kanyang life points. Dahil sa matinding banggaan ng kanilang puwersa, nagkaroon ng malakas na pagsabog na ikinagulat ni Jaimini. Natulala siya sa nasaksihan, iniisip na napakataas ng posibilidad na mamatay sila roon kaysa makaligtas, naisip niya kung hindi pa rin ba nila balak umalis sa laro. Sa huli, napagtanto ni Jaimini na silang lahat ay hindi talaga natatakot sa kamatayan, mula sa pagsabog, habang nilalamon si Gibo ng naglalagablab na apoy, bigla na lamang itong lumabas mula roon na handang umatake. Sa oras na yun, biglang nagising si Kim mula sa sumpa, napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa matinding sakit. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Ngunit laking gulat niya nang muling umiral ang kanyang pagkamanyakes matapos niyang maramdaman na may nahawakan siyang isang malambot na bagay. Dahil sa sobrang sarap ng pakiramdam habang pinipisil ito, hindi niya agad napansin na tinititigan na siya ng babaeng elf, na biglang nakaramdam ng kilabot sa kanyang katawan. Agad na naalala ng babaeng elf ang kanilang pagbagsak kanina at ang matinding pinsalang natamo niya mula roon. Habang kinikilabutan sa kanyang iniisip, nabanggit niyang mabuti na lamang at nagising na siya mula sa pagkawala ng kanyang malay. Agad naman siyang nakilala ni Kim at tinanong kung siya ba ang may-ari ng malaking pusa, habang patuloy pa rin niyang pinipisil ang ulo ng goblin, pinigilan siya ng babae at pinahinto ang kanyang ginagawa. Bigla namang tinanong ng babaeng elf kung nasaan ang goblin na kasama niya, pinayuhan niya si Kim na agad nitong kanselahin ang kanyang summon. Nang marinig yun, nagulat si Kim at napatanong kung bakit. Ipinaliwanag ng babaeng elf kung alam ba ni Kim ang kanyang ginawa, inihampas niya ang letigong may sumpa sa kanyang summon habang hindi pa natatanggal ang mismong sumpa. Idinagdag pa niya na marahil hindi yun maalala ni Kim dahil nawalan siya ng malay kanina, ngunit ngayon, ang goblin na yun ay nagwawala at sinisira ang lahat ng kanyang nakikita. Nang marinig ito, nakaramdam si Kim ng matinding lungkot at pagkabahala. Sinumbatan siya ng babaeng elf. Tinanong kung naisip ba ni Kim kung gaano kasakit para sa kanyang summon ang masaktan nang hindi naman ito kagustuhan. Iminungkahi rin niya, alang-alang sa iba pang manlalaro, na dapat na lamang kanselahin ni Kim ang pagtawag rito. Nagulat ang babaeng elf nang marinig si Kim na nagsabing hindi niya alam kung paano yun gawin. Ipinaliwanag ni Kim na wala siyang ideya kung paano kanselahin ang isang summon, wala namang pindutan o paraan para palayain ito, at sa kanyang pagkakaalam, hindi yun kailanman umiiral. Nanlaki ang mga mata ng babaeng elf sa gulat at pagkalito. Kung isa siyang summoner at kaya niya itong tawagin, bakit hindi niya ito kayang kanselahin? Pinagtitibay naman ni Kim na higit kanino man, gusto niyang kanselahin ang pagtawag sa kanya. Bakit pa raw siya magpapanggap na hindi niya magagawa yun kung kaya naman niya? Hindi makapaniwala ang babaeng elf sa kanyang narinig. Maaaring masaktan ni Kim ang kanyang summon sa mga sinasabi niya. Biglang napangiti si Kim ng mapait matapos marinig ang mga salitang masaktan. Naisip niya, gusto ba talaga niyang pangalanan ito o makialam sa mga gawain ng iba? Ngunit paano kung nakasasakit siya ng ibang tao nang hindi naman niya sinasadya? Hindi ba mas masama ang taong sadyang nananakit dahil gusto lang niya? Lahat sila ay mga taong nakasakit na sa kanya, o maaaring makasakit pa lang, kaya ano ngayon kung may ilan sa kanila ang masaktan din pabalik? Pinagtibay ni Kim ang kanyang sinabi, mas mabuti na ang sarili na lamang niya ang kanyang alalahanin, yun ang uri ng bagay na hindi nagdudulot ng pisikal o mental na pinsala. Pagkatapos niyang sabihin yun, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa di kalayuan. Dahil dito, napalingon sila sa pinanggalingan ng tunog, at kapwa nagulat nang makita si Gibo na lumilipad sa ere, dulot ng pagsabog, habang unti-unting nababawasan ang kanyang life points. Matapos ang matinding labanan ni Asfedad-sad at Gibo, nagawa niyang patalsikin ang si Gibo. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod, at hindi siya makapaniwala na may nakatago palang ganitong kapangyarihan sa laro. Sa kabila ng matinding pinsalang tinamo ni Gibo mula sa pagsabog, hindi pa rin yun sapat upang maubos ang kanyang life points. Nagawa pa rin niyang makalapag ng maayos sa bubungan, at agad siyang umatake ng napakabilis patungo kay Asfedad-sad. Sa sandaling yun, habang papalapit si Gibo, inihanda ni Asfedad-sad ang kanyang sarili, plano niyang gamitin ang internal flame, dahil iginigit niyang hindi pa siya kontento, tatapusin na niya ang laban sa isang matinding atake. Ngunit sa kasamaang palad, idineklara ng sistema na wala na siyang sapat na MP upang isagawa ang naturang atake. Doon niya naramdaman ang kaba at pagkabahala,
Habang papalapit si Gibo, unti-unti niyang naunawaan na wala na siyang magagawa. Sa takot, nabitawan ni Asfedadsad ang kanyang espada, at ilang sandali lang ay nagawang dakmain ni Gibo ang kanyang mukha. Sa kabutihang palad, muling naaktibahan ni Jaimini ang kanyang kakayahang realign, dahilan upang agad na ma-teleport si Asfedadsad palayo sa atake ni Gibo. Pagkatapos nito, agad siyang pinagalitan ng kanyang vice captain, na galit at tinanong kung ano ba ang iniisip niya. Ngunit nanatiling tulala si Asfedadsad, waring hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Sinabihan siya ni Jaimini na akala niya ay kaya niyang manalo, ngunit ngayon ay ibinaba niya na ang kanyang espada matapos sabihin na papatayin niya ang halimaw. Sa tindi ng galit at pagkadismaya, sinuntok ni Jaimini ang kanyang guildmaster, pinayuhan niya itong lumaban hanggang sa huli, gaya ng palagi nitong sinasabi noon, na kailangang manalo, anuman ang mangyari. Habang patuloy siyang sumusuntok, ramdam ang sama ng loob at bigat ng pagkatalo. Iginiit ni Jaimini na kahit hindi siya mananalo, ang mahalaga ay hindi siya mamamatay, minsan nga raw ay parang hinahanap pa niya ang paraan para mamatay. Napaiyak naman si Jaimini nang sabihin niya ito kay Asfedadsad, hiniling niyang tumigil na ito sa ginagawa at tumakbo na lang, sino ba namang hangal, aniya, ang maglalantad ang kanilang buhay para lang sa isang laro. Dahil sa mga salitang yun ni Jaimini, bahagyang natauhan si Asfedadsad at bumalik sa kanyang sarili. Subalit sa inis, hinawakan niya ang mukha ng kanyang vice captain at pinatahimik ito, ilang ulit na kasi niyang sinabi na huwag itong sisigaw ng ganoon na parabang nawawala sa sarili. Matapos iyon, agad siyang lumingon kay Horace at tinawag ito, sinabi niyang titigil na sila roon, maaari siyang magpatuloy ng mag-isa, ngunit hindi sila mananagot kung sakaling siya ay mamatay. Ang tugon naman ni Horace ay titigil na rin siya, dahil ang mga nangyayari ay tila mas nakakainis kaysa nakalilibang. Nagulat si Asfedadsad nang marinig yun at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Horace. Sa hindi kalayuan, may isang figurang mabilis na tumatakbo habang umaangat ang alikabok sa paligid. Iyon pala ay si Kim, na hinahabol ng mga goblin, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala sa sitwasyon habang patuloy ang kaguluhan sa paligid. Napatingala siya nang biglang may sumabog at may lumipad sa ere, inisip niyang si Gibo yun, na tinamaan ng matinding pinsala, umabot pa raw sa 700,000 sabay-sabay. Napakagat si Kim sa kanyang hinlalaki at napamura sa kaba, iniisip niyang nasa delikado siyang kalagayan, kapag siya'y namatay, tapos na rin ang lahat, muling malilibing ang kanyang buhay sa ilalim ng 300 metrong lupa. Biglang natarante si Kim sa nangyayari, naguguluhan siya kung ano ang dapat gawin, kung tatawagin ba niya ulit ngayon o gagamitin ang rally. Nang marinig yun ng babaeng elf, pinigilan niya si Kim, sinabi nitong huwag niyang tawagin ang kanyang goblin dahil nasa estado pa ito ng pagkabaliw at maaari pa siyang atakehin. Iminungkahi ng babaeng elf na unahin muna nilang ibalik sa normal ang pag-iisip ng goblin, dahil hindi sapat ang basta nalang alisin ang epekto ng pagkabaliw. Nang marinig ito, napatingin si Kim sa kanya at nagtanong kung may iba pa bang paraan. Ibinanggit naman niya na ang pagsabog ay hindi kayang gawin ng sinuman sa bayang ito, maliban sa mismong guildmaster ng Blaze. Dahil kapag ang HP ng isang summoned creature ay bumaba sa 0, ito ay automatikong madi-dismiss, at mawawala rin ang mga epekto ng mga estado tulad ng pagkabaliw. Nang marinig yun ni Kim, nakaramdam siya ng pagkabahala, para bang sinasabi ng babae na dapat lamang nilang pabayaan siyang mamatay sa kamay ng guildmaster ng Blaze, kaya tinanong niya ang babaeng elf kung sakaling mamatay siya, maaari pa ba niyang buhayin muli ang kanyang summon? Malungkot namang tumugon ng babaeng elf na ang kamatayan para sa mga summon ay tila pagtulog lamang, gigising din sila muli, sapagkat ang mga summon ay walang konsepto ng tunay na kamatayan mula pa sa simula. Ipinaliwanag pa niya na dahil kakaiba ang summon ni Kim, maaaring hindi karaniwan ang mga patakaran na naangkop dito. Ngunit nagulat ang babaeng elf nang biglang magsalita si Kim, gusto ba niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa pag-asang galing lang sa mga salita niya? Mariin niyang tanong. Malungkot na idinugtong ni Kim na si Gibo ang kanyang buhay, at kung iisipin pa lang niya ang mundo na wala ito, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa mabuhay nang wala ang kanyang goblin. Nang marinig yun ng babaeng elf, tila may biglang sumagi sa kanyang alaala, ang sandaling karga-karga niya noon ang isang aso habang naglalakad. Hindi siya makapaniwala na may isang taong kayang magmahal ng ganoon, na kayang pahalagahan ng ibang nilalang ng higit pa sa sarili, na kung ang taong yun ang kanyang Panginoon, hindi siya papayag na mamatay ito ng ganito. Matapos ang ilang sandali ng pagninilay, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Kim. Marahan siyang humingi ng paumanhin at buong tatag na sinabi, hinding-hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang minamahal niyang goblin,
sapagkat ililigtas nila ito. Habang sinasabi ito ng babaeng elf, napaisip naman si Kim kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang minamahal. Dahil dito, napamura si Kim sa inis at pinagsabihan ng babaeng elf, kung wala siyang paraan, huwag siyang pigilan na tawagin siya ulit ngayon, dahil wala na siyang oras. Kalma namang ipinaliwanag ng babaeng elf na matapos niyang suriin si Gibo bilang isang nilalang na may iisang buhay, natuklasan niyang may solusyon siya sa kanilang problema. Ipinaliwanag niya na ang halimaw na kanilang kinakaharap ay puno ng galit, maihahambing ito sa isang alagang hayop na matagal na naiwan sa gubat. At ayon sa kanya, ang pinakasimpleng paraan upang makausap ang kanilang nasasaktang puso ay ang pagpapakain sa kanila. Nang marinig ito ni Kim, labis siyang nagulat. Gayunman, binanggit ng babaeng elf na hindi ito magiging madali, ngunit sigurado siyang gagana ito kung taos-puso ang emosyon. Sa sandaling yun, napaisip si Kim sa kanyang mga nagawa, naalala niyang gusto niyang saktan ng labis ang kanyang goblin at minsan pa'y dinaya niya ito gamit ang kasanayang goblin feeding skill, hinabol pa nga niya ito noon na parang isang baliw. Habang pinagninilayan ang lahat ng yun, bigla siyang natigilan, naalala niyang hindi pa niya kailanman pinakain ang kanyang goblin mula noon. Kaya agad niyang ginamit ang goblin feeding skill, at mula sa kanyang kamay ay lumabas ang isang sausage. Habang nakatingin siya rito, inisip niya na marahil ito ang makatutulong upang maibalik siya sa katinoan, ito lang ang tanging paraan. Walang pasabi, bigla na lang tumakbo si Kim nang napakabilis upang puntahan si Gibo. Ngunit bago siya makalayo, pinigilan siya ng babaeng elf, kung mayroon na siyang pagkain, bakit hindi na lang siya tawagin pabalik dito? Pagkatapos niyang sabihin yun, biglang may dumaan na isang goblin sa harapan niya, laking gulat niya nang makita niyang mabilis itong tumatakbo, naglalaway, at nakalabas ang dila. Mas lalo siyang nabigla, nang mapansin niyang ang lahat ng goblin ay sumusunod na kay Kim. Habang patuloy siyang tumatakbo ng mabilis, dala ang sausage, hinahabol naman siya ng mga gutom na goblin. Napalingon siya sa kanyang likuran at nakita niyang isa sa mga goblin ay halos maabot na siya, naglalaway pa habang nakalawit ang dila. Napatingin si Kim sa hawak niyang sausage at napagtanto niyang ito mismo ang dahilan kung bakit siya hinahabol. Lumabas sa Windows system ang espesyal na longganisa ng goblin, isang alamat na longganisa na may kakayahang makabawi pa sa asawa ng isang hiwalay na goblin, maaari lamang itong gamitin isang beses sa isang araw. Matapos itong basahin ni Kim, lalo lamang siyang nalito sa mga nangyayari. Hanggang sa napagtanto ni Kim ang isang bagay, kaya pinabilis niya ang kanyang pagtakbo upang hindi siya maabutan ng mga goblin. Tumakbo siya ng buong determinasyon, at habang papalapit na siya sa kinaroroonan ni Gibo, napansin ito ni Asfadad. Nagulat siya kung bakit ngayon lamang sila napunta sa kanilang lugar. Samantala, nagsimula nang mag-logout si Horace habang sinasabi niyang marahil ay napadama sila ng magandang amoy, ngunit babala niya, magiging isang malaking issue ito kung hindi sila makakaalis agad. Nang makita ni Asfadad ang sitwasyon, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala, kaya agad niyang hinawakan ang braso ng kanyang vice captain, na ikinagulat naman ni Jaimini. Pagkatapos, bigla niya itong itinapon sa ere, sabay sabing magkikita na lang sila mamaya, habang ang kanyang HP ay nasa 1% na lamang. Sa sandaling yun, dinumog siya ng mga goblin, wala nang nagawa si Asfadad at tuluyan siyang napatay sa laro. At sa kanyang paglaho, patuloy pa ring tumatakbo ang mga goblin, hinahabol si Kim dahil sa dala nitong alamat na longganisa. Samantala, pagod nang hinarap ni Kim si Gibo at pinagsabihan niya ito kung bakit aalis na lamang nang walang pahintulot mula sa kanya. Si Gibo naman ay napahinto sandali, habang umaagos mula sa kanyang katawan ang madilim na enerhiya na dulot ng sumpa. Agad namang ipinakita ni Kim ang dala niyang longganisa, ipinahayag niya na ito ang paborito niyang pagkain, at dahil wala na siyang oras, kailangan na niya itong kainin. Ngunit dahil sa longganisang yun, biglang kumislap ang mga mata ni Gibo, at naglalaway ito sa labis na kasabikan. Nagulat si Kim at nabalot ng pag-aalala, iniisip kung epekto ba ito ng galit o kung tuluyan ang nabaliw si Gibo. Dahil sa kalituhan, napagsabihan niya ito ng masama, ngunit agad din niya itong binawi, sabay sabi ng may pag-aalangan, "Good boy." Pagkatapos ay iniabot ni Kim ang longganisa kay Gibo, sabay sabing, dumating na ang kanyang masarap na sausage, kaya kainin na niya ito. Sa sandaling yun, dahan-daang lumapit si Gibo, inilabas ang kanyang dila, at kinagat ng marahan ang sausage. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating ang grupo ng mga goblin, binangga nila sina Kim at Gibo, dahilan upang matilapon ang sausage sa malayo, agad namang sinubukan ng isang goblin na agawin ito.
Pati si Gibo ay di naganan at nilamon ng maraming goblin habang ang longganisa ay napatilapon sa ere, pilit naman itong sinusundan ng mga goblin upang maagaw. Sa sandaling yun, makikita si Kim na nakadapa sa lupa habang pilit pinuprotektahan ang sarili sa mga yapak ng mga nagkakandarapang goblin. Dahil dito, napamura siya sa inis, itong mga walang kwentang goblin na ito, puro basura, sigaw niya habang patuloy na nababawasan ang kanyang life points. Namula si Kim sa matinding galit, iniisip niyang ang mga goblin ay matatakaw, makasarili, at sobra sa dami, doon niya napagtanto na tama si Shin, napakarami nga nila. Sa tindi ng galit, napasigaw si Kim, ayos lang, basta mamatay kayong lahat. Habang patuloy ang mga goblin sa paghabol sa longganisang nasa ere, nabuo ang isang malabundok na tumpok ng mga katawan nila. Mula roon, isang goblin ang nagtagumpay na makuha ang longganisa. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang nagbitak ang lupa at gumuho ito. Ang gabundok na tumpok ng goblin ay biglang sumabog kasabay ng pag-angat ng mga bato sa ere, dahil sa tindi ng pagsabog, napalipad ang mga goblin habang nabuo sa ibaba ang isang napakalaking hukay, yun ay dahil sa isang pambihirang kakayahan, ang Blue Steel Light Armor, na may 1% tsansa na maglabas ng Heaven and Earth Crusher kapag nakatama. Habang dahan-daang bumabagsak, napaisip si Kim na may halong kalituhan at hindi makapaniwala na ang kanyang armor ay may ganoong kakayahan. Lumabas ang Windows system na nagpakitang nalipol na niya ang lahat ng goblin na nagtitiwala sa kanya. Samantala, habang bumubulusok si Kim pababa sa malaking hukay kasama ang mga bato, agad namang kumilos si Gibo, ginamit niya ang isang bato bilang tuntungan, at sa sandaling yon, lumabas ang Windows system, ipinahayag nitong ang goblin na Panginoon ay labis na nasiyahan, kaya nakakuha siya ng isang goblin point. Mula roon, kumilos si Gibo ng napakabilis, parang kidlat, habang ginagamit ang mga bato sa ere bilang mga tuntungan upang maabutan si Kim at mailigtas ito mula sa pagkakahulog sa napakalalim na hukay. Ilang sandali pa, isang matinding impact ang yumanig sa paligid, nagpalipad ng alikabok, at nagpaangat sa mga bato sa ere. Sa kabutihang palad, nagawa ni Gibo na mailigtas si Kim mula sa pagkakahulog, dahan-dahan silang lumapag sa lupa. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng ating bida nang mapansin niyang si Gibo ay wala na sa ilalim ng sumpa. Lumingon si Gibo sa kanya, nakangiting tuwang-tuwa na makita si Kim, doon napagtanto ni Kim na tuluyan ang bumalik sa katinoan si Gibo, pinagsabihan pa niya ito, sabihin sana niya agad kung nagugutom na siya. Sa sandaling yon, biglang bumagsak ang longganisa sa lupa, agad namang ibinaba ni Gibo si Kim at nagmamadaling nilapitan ang longganisa. Hindi makapaniwala si Kim sa lahat ng nangyari, na bumalik na nga si Gibo sa kanyang sarili. Kasabay nito, lumabas muli ang Windows system, quest completed. Nalipol na ang lahat ng goblin sa nayon, kabuuang napatay, 18,783 Gantimpala, 350 G ilang sandali pa, dumating ang isang babaeng elf sa kanilang kinalalagyan, dahilan upang magulat si Kim sa kanyang biglaang pagdating. Masaya nitong ibinalita na ang epekto ng sumpa at ang galit ay tuluyan ng nawawala, isang malaking ginhawa para sa lahat. Tumayo ang babaeng elf at tumingin sa paligid, saka tinanong si Kim kung siya ba ang pumatay sa lahat ng mga goblin, nainis naman itong tumugon, na andito ba ito para sigawan siya, parang nanay lang niya o kung ano paman. Ngunit napabuntong hininga lamang ang babaeng elf bago tumugon, iniisip ba talaga ni Kim na sinisigawan niya ito noon? Ginawa lang naman niya yon dahil nag-aalala siya at naging tapat lamang sa kanyang sarili. Muli niyang tinanong si Kim kung siya ba ang dahilan ng pag-atake sa mga goblin. Tumingin si Kim ng may pangit na ekspresyon at mariing itinanggi na hindi siya ang may gawa noon. Pinayuhan naman siya ng babaeng elf na unahin munang i-hydrate ang kanyang mga labi bago pa man magpatuloy sa usapan. Matapos ang kanilang pag-uusap, biglang tumayo si Kim, saka sinabi ng babaeng elf na kahit gaano karami pa ang mga goblin, maging daan-daan o libu-libo man sila, ay hindi nila kayang magdulot ng malaking pinsala sa mga gumagamit ng bayang ito, kahit maubos pa ang kanilang HP, maaari silang bumangon muli ng walang parusa. Napakuyom ang labi ni Kim nang marinig ang sinabi ng babaeng elf, pinagsabihan pa siya nito, na kahit papaano, may bahagi siya ng kasalanan sa pag-atake sa mga inosenteng tao, kaya marapat lamang na ibigay niya sa kanila ang mga nararapat na gantimpala. Sa sandaling yon, napailing si Kim ngunit sumang-ayon din sa mga sinabi ng babaeng elf, ipinangako niyang gagawin niya ito, kahit papaano. Samantala, isang adventurer ang labis na nagulat nang marinig ang isang malakas na pagsabog sa di kalayuan. Agad silang nagtungo sa pinagmulan ng tunog at huminto sa gilid ng isang malaking hukay. Namangha sila sa tanawing bumungad sa kanila, isang gantimpala na hindi nila inaasahan ang kanilang nasaksihan sa ibaba.
Maya-maya ay dumagsa pa ang iba pang mga adventurer, napalibutan nila ang malaking hukay at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita, isang libreng gantimpala bilang resulta ng pagkakatapos ni Kim sa quest na puksain ang lahat ng goblin. Matapos ang insidente sa loob ng laro, sa totoong mundo naman ay nag-uusap ang 5 misteryosong tao, may isa sa kanila ang nagsabing narinig niyang may ilang matagumpay na resulta sa pagkakataong ito, na agad namang kinumpirma ng kanyang kasamahan, habang ang iba ay nagulat. Agad namang nag-utos ang kanilang pinuno, ibigay sa kanya ang resulta sa G67, ngayon mismo. Nagulat ang isa sa kanila at ipinaalam na ang G67 ay nakumpirmang nagdudulot ng pinsalang aabot sa 79,999,999, katumbas ng pag-alis sa pinakamataas na limitasyon ng pinsala. Napatigil ang pinuno sa kanyang narinig habang patuloy na nagpapaliwanag ang isa pa nilang kasamahan. Sinabi nitong kahit ang pinakamasamang kriminal ay hindi kailanman makakamit ang ganitong uri ng karma. Dagdag pa niya, ang kabutihan sa puso ng isang tao ay nagpapahina sa mga minion at nagpapahirap na makontrol ang mga ito. Samantala, si G67 ay kulang sa kamalayan ng isang tao, isang perpektong sisidlan. Dahil dito, ipinahayag ng kanilang pinuno na, gayunpaman, ito ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Binanggit pa niya na sa wakas, matapos ang maraming sakripisyo at ilang ulit na pag-reset, ay nakuha na nila ang tagapagligtas. Sinabi rin ng pinuno na kung ang isang goblin ay naipatawag na, ibig sabihin ay si G67 ang pinakamaliit sa lahat ng goblin na nasummon nila hanggang ngayon. Ngunit nabahala rin siya, kung ang ganitong lalaki ay may ganitong kalakas na kapangyarihan, maaaring masira ang balanse ng lahat, kaya't inutos niya na kailangang gawin nila ang lahat ng makakaya upang mapanatili itong kontrolado, anuman ang mangyari. Isa sa mga misteryosong lalaking nag-uusap ay si Sang Ryu, at sa kanilang pag-uusap ay ipinahayag niya ang dahilan kung bakit sila umiiral bilang scared. Samantala, dahil sa nangyari sa loob ng laro, kumalat ito sa internet, ang balitang Connect El Bazaar ay inatake ng mga goblin, dahil sa mababang antas ng mga manlalaro roon, hindi gaanong naging malubha ang pinsala, ngunit mabilis pa rin itong naging usap-usapan online. Habang naglalagay si Kim ng karatulang nagsasabing maaari nang kunin ng mga manlalaro ang libreng gantimpala, napaisip siya. Nagpasalamat siya sa kanyang sarili dahil maayos ang kinalabasan ng pangyayari at wala namang nakakaalam na siya ang may kagagawan. Pinili niyang makinig sa payo ng babaeng elf, marahil nagawa na niya ang lahat para sa sarili niya. Ngunit mas mainam na yun kaysa habulin siya ng galit ng ibang mga user. Dahil sa ginawa ni Kim, kumalat muli sa internet ang usapan tungkol sa pagbibigay ng ayuda sa Phoenix El Bazaar. Habang pinapanood niya ang isang panayam sa isang kalbong adventurer tungkol sa pangyayari, nagulat siya nang makita kung sino ang taong ini-interview. Napahawak siya sa kanyang ulo sa sobrang frustration, binanggit niya sa kanyang sarili na sobrang delikado ang kanyang ginawa, hindi siya makapaniwalang nasangkot siya sa kaguluhan dahil lamang sa pagtitiwala sa mga halimaw, dahil doon, labis siyang nainis sa mga goblin. Ngunit biglang may sumagi sa kanyang isipan, si Gibbo, naalala niyang nagawa ni Gibbo ang mga bagay na yon dahil hindi niya ito pinapakain, naisip niyang parang alaga niya ito, ngunit kakaunti pa lamang ang alam niya tungkol sa pagiging summoner class, kaya wala pa siyang tunay na karanasan sa pagkakaroon ng alaga sa totoong buhay. Naalala rin niya ang babaeng elf, dapat pala ay tinanong niya ito tungkol sa mga ganitong bagay, alam niyang mataas ang antas nito at ang summon nitong ibon ay tila eksperto sa pakikipaglaban, napagtanto ni Kim na mukhang bihasa talaga ang babaeng yun. Pagkatapos, bigla niyang naalala kung bakit siya tinulungan ng isang babae na ganoon kalaki ang kapasidad, mula pa lamang sa simula, nakaramdam na siya ng kakaiba rito. Naisip din niya ang sandaling tinawag siya ng babaeng elf na cute at tinanong ang kanyang pangalan. Napangiti siya ng bahagya at sinabing maganda rin naman ang babaeng yun, baka dapat niya itong ligawan balang araw, hindi niya namalaya na may nakatingin na pala sa kanya, si Sang Ryu. Napalingon si Kim at napamura sa gulat, agad namang nagpakilala si Sang Ryu, ngunit nainis si Kim at sinabing alam na niya yon, sabay mura pa dahil sa pagkagulat. Nang tuluyang maproseso ni Kim ang sitwasyon, napailing siya sa pagtataka, bakit ba naroon si Sang Ryu, sinusundan ba siya nito? Agad umupo si Sang Ryu sa tabi niya at napansin ang ekspresyon ni Kim, halatang puno ng pag-aalala. Tinanong ni Kim kung sinundan ba siya nito, ngunit ang tanging tugon lamang ni Sang Ryu ay tama ang desisyon nitong pumunta roon. Humarap si Kim na may inis at galit, gusto ba niyang masampal ulit, alam ba niya talaga kung ano ang sitwasyon niya ngayon, at galit niyang tanong kay Sang Ryu. Diretsong sumagot si Sang Ryu, dahil yun sa goblin. Nang marinig yun, nakaramdam ng kaba si Kim at agad niyang inamin kung paano nalaman ni Sang Ryu ang tungkol sa kanyang lihim.
Ngunit binanggit ni Sanrio na halata naman, at ipinaliwanag niya na hindi na magiging kasing lakas ang goblin ni Kim, dahil dito, nag-alala siya para sa kanya. Nalito naman si Kim sa sinabi ni Sanrio, ano ang ibig niyang sabihin na hindi na kasing lakas ng dati, dahil ba hindi niya pinapakain ang kanyang goblin? Dahil dito, tinanong siya ni Sanrio kung hindi ba niya narinig ang balita na may natuklasang bug na nakakasira sa laro, na may kaugnayan sa mga minion ng klase ng summoner, malapit na raw itong ayusin ng mga developer. Sobrang nagulat si Kim nang marinig yun, habang sinabi ni Sanrio na hindi siya nagkamali sa hinala, ang dahilan pala kung bakit sobrang lakas ng kanyang goblin ay dahil sa bug. Dahil sa pagkagulat, bigla siyang napatayo at napasigaw. Tinanong si Sanrio kung totoo ba ang lahat ng yun at paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Sanrio na may lumabas ng opisyal na anunsyo mula sa Heaven Door tungkol sa update. Napalingon naman si Kim nang marinig niya ang dalawang lalaking naglalaro ng computer, pinag-uusapan nila ang bagong update, ngunit sabi ng isa, hindi naman yun malaking bagay. Namilog ang mga mata ni Kim, lalo na nang ipaliwanag ni Sanrio na nagkaroon nga ng update noong nakaraang linggo, at inayos na ng mga developer ang ilang bugs sa laro. Makalipas ang ilang araw, pumasok muli si Kim sa laro, umupo siya sa isang burol at nagmuni-muni. May hawak siyang bato, at nilalaro niya ito sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, bigla siyang tumayo, itinapon ng bato sa malayo, at napamura sa inis dahil sa nangyari. Nakita ni Gibo ang batong lumilipad, ang itinapon ni Kim, habang sinasabunutan naman ni Kim ang sarili niyang buhok sa sobrang inis, hindi makapaniwala kung bakit kailangang mangyari ito ngayon. Sinabi niya sa sarili na ang kanyang goblin ay nakakatakot na ngayon, lalo na kung totoo nga na may bug sa laro na may kaugnayan sa class ng summoner, baka may kinalaman iyon sa kanyang goblin. Napakuyom siya ng ngipin sa inis, isang linggo na lang bago tuluyang maayos ang bug, at hindi niya kayang bumalik sa kanyang kawawang buhay. Sa kanyang mukha, mababakas ang determinasyon at kasakiman. Sa oras na yun, alam niyang kailangan niyang kumita ng $2 million, anuman ang mangyari. Kaya agad siyang lumapit kay Shin, ang NPC, na agad namang nagpayo sa kanya na huwag magmayabang tungkol sa pagpatay ng 30 goblin, dahil isa itong kalunos-lunos na tanawin. Ngunit biglang naglabas ng anunsyo ang sistema, natapos na ang quest, at naubos na ang lahat ng goblin sa nayon, pinagbuntunan ni Kim ng galit ang mga ito. Kaya sinabihan siya ni Shin na bitawan na niya ang kanyang galit. Galit na sumigaw si Kim, sinabihan si Shin na tumigil na sa pagsasalita at ibigay na lang ang susunod na quest dahil wala na siyang oras, kaya tinanong niya kung sino ang susunod niyang papatayin. Ngunit napangiti lang si Shin, at lumabas ang mensahe mula sa sistema, kailangan niyang umabot sa level 40 upang makuha ang susunod na quest. Nang mabasa ito ni Kim, napasigaw siya ng mura sa sobrang galit. Nadismaya si Kim dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng problema sa kanyang antas, nakapag-level up lang siya ng isang beses matapos pumatay ng 10,000 halimaw. Habang abala ang mga adventurer sa loob ng Adventure Guild, nandoon si Kim, malalim ang iniisip, sa halip na manghuli ng mga random na halimaw, naisip niyang mas mainam at mas epektibong gamitin ang kanyang oras sa pagtanggap ng mga misyon upang makakuha rin ng mga bonus. Pagtingin niya sa bulletin board, napamura siya sa inis dahil karamihan sa mga kapaki-pakinabang na kahilingan ay nagamit na. Sa gitna ng mga natitirang misyon, napansin niya ang isang poster na agad niyang ikinagulat, ang Maskara ng Demonyo, isang mataas na antas ng pakikipagsapalaran na may gantimpalang 10,000 ginto. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, kinuha niya ang poster, ngunit sa sandaling yun, may isa pang kamay na sabay na humawak dito. Muling nagtagpo ang landas ni Kim at Haiwon, at napatitig sila sa isa't isa. Nang makita ni Haiwon si Kim, agad siyang napaurong sa gulat at takot, naalala niya na siya ang baliw at many-akis na lalaki. Habang naaalala ni Haiwon na ito ang lalaking minsang sinakyan siya noon, agad namang nag-react si Kim, hindi niya maintindihan kung bakit siya tinawag na baliw at many-akis, at nag-aalala siya na baka kung ano ang isipin ng mga tao sa kanya. Nagalit naman ang ibang mga adventurer sa paligid at sinabihan siya na isa siyang baliw at many-akis, dahil tila nilalaro pa niya ang request habang iniisip kung sino ang kanyang dapat samahan, may isa pang nagsabi na baka nasaraan na siya ng bait, at sumang-ayon naman ng iba dahil sa paraan ng kanyang pagkilos na para bang akma sa sinasabi nila. Habang pinapalibutan si Kim ng mga adventurer, nakaririnig siya ng mga masasamang salita na ibinabato sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may biglang kumuha ng poster ng request at mariing sinabi sa lahat na tumigil na sila sa pakikipag-away. Dumating ang matandang babae na si Ray, isang magician na nasa level 32, agad niyang sinabi sa lahat kung bakit hindi sila sumama sa kanya,
bilang ang lola na ito ay tila may alam sa quest na pinagkakaguluhan ng mga adventurer. Napalingon naman si Kim, halatang nabahala sa matanda. Naisip niya kung sino ba ito para nakawin ang kanyang quest, gayong siya mismo ang unang nakakita niyon. Ngunit binanggit ng matanda na walang paraan para makita ng isang bata ang nakita ng isang matanda na tulad niya. Nakalimutan pa ni Kim na basahin ang nakasulat sa ibaba ng poster. Itinuro ng matandang si Ray ang maliliit na titik sa ilalim ng poster na nagsasaad ng minimum party requirement, 3 players. Nang mabasa yun, nanlaki ang mga mata ni Kim sa gulat, naisip niya kung bakit kailangang 3. Gayong gusto niyang siya lang ang gumawa ng quest, ayaw niyang magdala pa ng kasama. Ngunit sa huli, napilitan siyang tumuro kay Haiwon, iniisip niyang maaari niyang magamit ito, at sunod naman kay Ray, ang matandang babae, bilang pangatlong miyembro. Ipinahayag naman ng matanda na kung hindi siya makakatulong kay Kim, ayos lang kung hindi siya isasama nito, ngunit binanggit din niya na wala siyang problema kung hindi siya isasama. Inis namang lumingon si Kim sa iba pang mga adventurer, iniisip na marami pa rin naman ang gustong sumama sa kanya kahit wala na ang matandang yun. Ngunit bakas sa mga mukha ng mga ito ang pagkaayaw na sumama sa kanya, alam nila na sira ulo si Kim, lalo pat nabalitaang na-involved siya sa anak na babae ni Han Ji-moon. Dahil dito, napamura siya sa inis at nagpas siyang ituloy na lamang ang plano, galit niyang ipinahayag sa lahat na sasama na lang sa kanya ang matanda sa kanyang quest. Paglingon niya kay Haiwon, sinabi niyang ito ang magiging ikatlong kasama. Napahawak naman sa ulo si Haiwon sa pagkabahala, gusto sana niyang tumanggi, pero wala na siyang magawa. Sa sandaling yun, tinanggap ng sistema ang quest na may 3 miyembro, si Kim, si Haiwon, at ang matandang Ray. Agad nagsimula ang quest, unang umatake si Haiwon, isang fighter sa kanilang grupo, at sa isang suntok pa lang ay napabagsak niya ang isang malaking halimaw. Habang sumusuntok, napapailing siya at napapaisip kung bakit nga ba siya sumama na naman sa baliw na yun. Napasigaw si Kim sa pagkabahala, naku, kung ganito sila kabagal, matatapos nila ang quest na ito sa susunod na taon sa ganitong bilis. Galit namang ipinahayag ni Haiwon na wala na siyang maibibilis pa dahil ang antas ng mga oso ay kapantay ng sa kanya, sa tingin ba nito, na kaya niyang patumbahin ang lahat ng halimaw na ito sa isang atake lang. Napabuntong hininga na lamang si Kim, para sa kanya, isa lang naman itong karaniwang mga mobs. Kaya napagdesisyonan niyang hindi na mahalaga kung may magulat man sa kanya na gumagamit siya ng bug o summoned monster sa puntong ito. Sa oras na yun, agad niyang ipinatawag si Gibo, mabilis itong sumugod at dumaan sa gilid ni Haiwon, dahilan para mapahinto ito sa gulat nang makita siyang goblin. Lumipad si Gibo ng mataas upang tapusin ang halimaw, ngunit sa sandaling gagawin na niya ito, isang fireball ang tumama sa kanya. Ginamit pala ni Granny ang kanyang kakayahan na fireball upang atakihin si Gibo. Nagulat si Kim sa ginawa ng matanda at agad niya itong sinaway, na itigil na ang kanyang ginagawa dahil humaharang siya sa kanilang daanan. Habang umuusok pa si Gibo dahil sa fireball, tiningnan siya ng malaking oso, ilang sandali lang, bigla niyang sinuntok ito sa baba, at agad naubos ang life points ng halimaw. Bumagsak ito ng matindi sa lupa, habang nakatingin ang mga kasamahan nila sa gulat, natuwa naman si Gibo sa kanyang nagawa. Samantala, nang makita ni Haiwon si Gibo, napasigaw siya sa pagkabahala, na iyan ba ang goblin na nakalaban nila dati? Nanginginig pa niyang itinuro si Gibo at tinanong si Kim, bakit nandito ang goblin na ito? Direkta naman ipinaliwanag ni Kim, dahil siya ang kanyang summoned monster. Nagulat si Haiwon sa kanyang narinig, ngunit ipinagpatuloy ni Kim, na siya ang summoner ng isang ultimate monster, isang nilalang na kayang tapusin ang kalaban sa isang tira lang. Mayabang niyang ipinahayag na huwag silang haharang sa kanyang daan, tumayo lamang ito sa kanyang tabi habang unti-unting pinapalibutan siya ng malalaking oso. Sa sandaling yun, walang kahirap-hirap na tinapos ni Gibo ang mga malalaking oso na halimaw. Makalipas ang ilang sandali, patuloy silang naglakad ng tahimik sa ilalim ng kuweba. Dahil sa kuryosidad, biglang tinanong ni Haiwon ang matanda kung paano siya napunta sa paglalaro ng Heaven's Door, napatanong naman ang matanda kung ano ang tinutukoy niya. Pagkatapos, bigla niyang naalala na yun pala ang personal na pangalan ng larong ito, kaya ipinaliwanag niya na nagsimula siyang maglaro dahil sa kanyang asawa. Nang marinig yun, hindi maiwasang matuwa ni Haiwon dahil sobrang romantiko ng dahilan. Dahil sa kanyang pananabik, agad niyang tinanong ang matanda kung maaari pa bang ikwento sa kanya ang lahat tungkol sa asawa nito, kung ano ang gusto nito at kung anong klase ng karakter siya sa laro. Sandaling napaisip ang matandang babae, at nang sisimula na sana niyang ikwento, biglang ipinahayag ni Kim na siya ang Demon Mask, ang halimaw na tinutukoy nila.
Nataranta naman si Haiwon nang marinig yun, akala niya ay iisa lang ang mask, kaya nagulat siya sa ibig nitong sabihin. Napatingin siya sa matanda na may pag-aalala, habang sinabi naman ng matandang babae na huwag silang lalapit sa kanya. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang panahon nung naglalaro pa ang kanyang asawa ng Heaven's Door, at tinanong niya ito noon kung nakakatuwa ba ang laro. Naalala rin niya kung gaano siya noon nagagalit dahil sinasabi niyang kumakain lamang ito ng maraming espasyo sa kanilang kagamitan. Pinaalalahanan niya ang kanyang asawa na ang electromagnetic na alon ay masama para sa kanya. Ngunit ginugugol pa rin ito ang buong araw sa paglalaro. Tumugon naman ang matandang lalaki na dahil sa kanyang kalagayan, hindi na siya makakalabas pa, kaya mas mabuti nang may ganitong libangan siya. Habang naglalaro ang matandang lalaki, inabutan siya ng matandang babae ng isang hiwa ng mansanas upang pakainin. Napagtanto ng matandang babae na maganda ang ginawa ng kanilang gobyerno, ang bigyan ng pagkakataon ng matatanda na magkaroon ng libangan. Habang sinasabi niya yun, marahan naman siyang pinapatahimik ng matandang lalaki. Makalipas ang ilang araw, nagulat ang matandang lalaki, isang warrior na nasa level 17, nang biglang pumasok sa laro ang kanyang asawa, si Ray, na nooy level 1 pa lamang. Napatanong siya kung ano ang ginagawa nito roon. Ngumiti ang matandang babae at ipinaliwanag na nanghiram siya ng makina sa kanyang kaibigan upang makasama siya sa laro. Hindi niya inaasahan na magiging sobrang cool pala ng lugar, para bang tunay na buhay ang lahat. Biglang may napansin ang matandang lalaki, tinuro niya ang pangalan sa ibabaw ng ulo ng asawa at sinabing, hindi man lang niya maitama ang kanyang pangalan, para bang umaaktok ang matandang babae. Nagulat naman si Ray at tinanong kung paano niya nalaman yun. Ipinaliwanag ng kanyang asawa na nakita niya ang pangalan sa ibabaw ng ulo nito, kaya imposibleng hindi niya mapansin. Biglang natahimik si Ray at namula ang kanyang pisngi, naalala niya kung ano ang isinulat niyang pangalan, at naisip niyang tunay ngang nakakahiya iyon. Matapos ang alaala na yun, bumalik sila sa kasalukuyan, sa harap ng matandang babae ay naroon ang Demon Mask, isang nilalang na nasa level 36, at siya mismo ang kanyang asawa, na ngayon ay sinasaniban ng maskara. Tumingin ang Demon Mask sa matandang babae. Agad na kumilos si Haiwon at binalaan si Ray na napakadelikado ng ginawa nito. Sa oras na yun, kumilos na ang Demon Mask at tinaas ang kanyang espada, handang tapusin ang matandang babae. Ngunit nanatiling kalmado si Ray at mahina ang humingi ng paumanhin, sinabing tumutulong lamang siya sa kapwa matanda na tulad niya. Sa sandaling yon, ginamit niya ang kanyang magician skill at bumuo ng isang bilog ng enerhiya sa kanyang kamay. Pagkatapos, mabilis niyang inihagis ito patungo sa higanteng Demon Mask. Tumama ito ng buong lakas sa katawan ng halimaw, nagdulot ng malakas na pagsabog na nagpira-piraso rito. Tinawag niya ang teknik na yun na Darkness Bomb. Dahil sa tindi ng impact, kumalat ang malakas na alon ng enerhiya na nagpataas ng alikabok at bamalat kina Gibo at Kim, namangha si Kim sa kapangyarihang ipinamalas ng matanda. Ilang sandali lang, mabilis na kumilos si matandang Ray, dumaan siya sa pagitan ni Gibo at Kim nang hindi man lang nila namalayan. Pagkalampas ng matanda, bigla niyang ipinatong ang isang maskara kay Kim, dahilan upang ito'y mapatigil sa gulat. Napatingin naman si Gibo sa kanya, puno ng pagtataka. Ngunit agad nagiba ang ekspresyon ni Gibo, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, bakas sa mukha niya ang pagkagulat at takot. Nagulat din si Haiwon sa nangyayari at napaisip kung natalo na nga ba ng matanda ang halimaw. Mula sa makapal na alikabok, lumitaw ang dalawang matanda na magkaakbay. Napakunot ang noo ni Haiwon, hindi sigurado kung sino ang kasama ni Ray. Pagtingin niya, napansin ni Haiwon ang mga pangalan sa itaas ng ulo ng dalawang matanda. Laking gulat niya nang mapagtanto niyang isa sa mga yon ay ang pangalan ng Demon Mask, doon niya naunawaan na kilala pala nila ang isa't isa. Kasabay noon, naalala niya ang sinabi ng matanda kanina, na humihingi ito ng paumanhin dahil natulungan daw siya na mailigtas ang isang matanda. Noon niya naisip kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang yon. Habang nakatalikod si Haiwon, bigla siyang hinawakan ni Gibo sa binti, tila may nais ipakita. Napalingon si Haiwon sa kanya, nagtataka kung ano ang problema, ngunit sa sandaling tumingala siya, nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng gulat at takot, sa harap niya ay ang Demon Mask, at sa pagkakataong ito, nasaniban na nito si Kim, na ngayon may nakakatakot na anyo, may malaking tiyan at malamlam ang mga mata, lubos itong ikinagulat ni Haiwon. Napuno siya ng matinding pagkabahala at galit sa sitwasyong kinasadlakan nila.